Hello everyone! Welcome to Kyle's Meditation. Okay, gusto ko lang kayong kamustahin yan. So this is the first month of October. We shall praise the name of the living God. Okay, so probably this is going to be on the October 4th. No? So kung wala namang aberya, so itong YouTube video to, itong YouTube video to ay is going to be for October 4, 2024 of course. So today, so gusto ko lang reviewin yung mga ilang concepts na baka maligo tayo, matagal naman din tayong nawala, no? Gusto kong pag-usapan ulit ang Uranology. It is the study of heaven. So, what's in store for us today? So, let's review some concepts na diniscuss ko before at meron kayo malalamang bago. Let's pray. Lord, thank you Lord sa araw na ibinigay po sa amin, Lord. Thank you Lord sa panibagong panahon na yung ipinagkaloob. Be our speaker, Lord. Be our guide. Na lahat ng aking sasabihin, Lord, ay maluwalhati ka. Salamat po, Panginoon. Make sure that everything that I say is true and make certain that you are the ones that will going to speak in behalf of me. Salamat po, Panginoon, sa lahat. In Jesus' name we pray. Our Lord. Amen. So, for December, like I said, so I am still not certain on what I am going to upload. So, definitely, so the last week will be what is going to happen in 2025. So, as of this moment, wala pa rin talaga tayong kasiguraduhan sa kung ano ba talaga ang nasa utak niya. Even the angels are still waiting for God's decision. So, teka muna, di ba omniscient siyang Lord? Bakit omniscient siya? Bakit natatagalan siya sa decision ng kanya? Kasi kung siya lang naman, gusto na niya mag-second coming na. Kaso, like the Lord said, sinong kukunin ko? Kasi kung halimbawa, kung on the day that I upload, so nasa 5 lang yung kukunin. So, take note hindi 5% 5. 5 lang yung ready. So, 5 lang talaga yung talagang dadalhin sa langit. So, gusto ba ni Lord yun? Siyempre, hindi. Gusto ni Lord, kasama ka. Pero dun sa mga namatay na nasa impyerno na wala na tayong magagawa. Pasensyahan na lang po tayo, ha? Okay, so sabi ni Lord sa akin, may mga ilang tao minamadali na niyang kunin kasi nga, sabi ni Lord, wala naman tayong magagawa dyan eh. Kasi hindi naman kasi pwede nating ipilit eh. Kasi ang mangyayari niyan, proselytizing yun, parang mali yun. Kasi ako, hindi naman ako namilit, di ba? So, ayun na nga, minamadali na ni Lord para matapos na yung paghihirap ng mga kasama nung taong yon. So, halimbawa, kung matanda na pero ayaw talagang umano kay Lord, sumuko, edi kunin na lang para tapos na yung paghihirap ng mga tao doon. Kasi wala naman chance eh. Parang, kumbaga, parang mas minahal niya yung impyerno kaysa sa Lord eh. So, ganun yun. So, para matapos na yung paghihirap ng mga taong kasama niya, kasi baka ma-impluwensyahan pa nga nun, so madamay din sa impyerno. Kaya ayun yung ilan sa mga dahilan na kung bakit parang may mga ilang tao minamadali na niyang kunin. And in the other way, si Lord, minamadali na rin yan yung mga taon talagang sumuko na sa kanya. Yung mga matatanda nang sumuko talaga sa kanya, yung talagang, alam mo yun, panatiko talaga sa kanya. Kaya nga sabi ko na kay Lord, Lord, kung sumuko na sa'yo, kung talagang kukunin mo na, Lord, kunin mo na agad. Para tapos na, di ba? Para, yun nga yung gusto namin, we agree with this. So, pag yung tao namatay, pumunta sa langit, bakit pa ba sabi Lord, bakit pa ba malungkot yung tao? Yun ang hindi makuha yun ang hindi magets ni Lord. Yun na nga, nasa langit na nga yung tao, bakit yung pa iniiyakan? Di ba dapat natutuwa kayo dun sa tao na sa langit na?
O baka siguro di kayo natutuwa kasi di kayo sigurado kung sasamahan nyo sa langit. Ganun ba yun? So, ayun. Sabi nga ni Lord, kung as of this moment, kung mag-second coming siya, 5 lang daw yung babalik. So, di happy go lucky yung mga magsisimba sana, no? 5 lang yung Uy, nag-rapture na pala, no? Bakit di tayo kasama, pastor? Ayun, hindi taranta na sila dun. So, kalimutan ko nga pala. Magde-Thanksgiving pala, no? Pag-usapan natin. Ayaw din ni Lord ng Thanksgiving Day na yan. Daming namatay na mga Indiano dun. Umiiyak yung mga kaluluwa ng mga Indian people sa Amerika. Dati, anong Thanksgiving Day? Ayaw nga ni Lord nun eh. Tapos, National Heroes Day. Hero saan? Hero ni Satanas. Pati nga National Heroes Day, ayaw din i-celebrate. Kunwari, kung may bayani daw namatay. Hindi. Pinaglaban lang nila yung prinsipyo nila. Hindi nila ako pinaglaban. Wala naman talaga silang karapatang i-celebrate. Sa totoo nga, kung inaalala mo nga yung birthday nila na nasa impyerno, mas pinapahirapan nga sila dun sa impyerno eh. Oh. Ayun, so yun na nga, natatawa nga ako. So, by next month yan, i-discuss ko yan. So, bakit ayaw ni Lord ipa-celebrate yung Thanksgiving na yan? Malapit na mag-Thanksgiving kasi eh. So, sa October, discuss ko. Sa special report ko sa October, di-discuss ko yan. So, punta tayo sa Urainology. Okay. Ano ba ang mga dapat nating alalahanin ulit pagdating sa Urainology? Ang concept kasi ng New Heavens and New Earth is magkakaroon ng bagong imagery, magkakaroon ng bagong surface ang langit because gusto ni Lord maalis na yung mga lugar na hindi naman nakapunta. Halimbawa, may lugar, may bahay yung doon, pero wala naman nakatira. Ibig sabihin doon, nasa impyerno yung tao. The Lord doesn't want to remember them anymore. So, lahat ng mga hindi nakapunta, mawawala. Do not worry, heaven will be vast. Heaven is still going to be very huge place. Do not worry. Para nandun sa langit, so, lalong gaganda ang kanilang lugar. So, wala naman dapat ipag-alala yung mga nasa langit kung new heavens and new earth. Gaganda lang lalo yung lugar nila sa langit. So, alam nyo, nothing to worry about. Nothing to be anxious about. Pero yung mga nasa impyerno, mas titindi lang yung parusa sa inyo. Tapos, so this time, dati, yung mga demonyo, pinaparusahan kayo, pero pagdating dun sa second hell, pati yung demonyo, pinaparusahan na rin. Nakasuppress lahat. Para talagang ramdam nyo yung paghihirap. So, pare-pares na kayo paparusahan dun. With the devil having the most intense. Kasi sila yung nanghatak eh. Sila yung talagang ultimate, sabi ni Lord. So may possibility ba na may makakita, ito tanong ni Lord, babalikan ko ng mabilis. May possibility ba na may makakita na lusot papuntang langit? No, wala. It is sealed forevermore. Yung seal na ilalagay ng Lord doon is walang makakakita. Kahit yung mga taong nasa langit, hindi nila Eto, on the other hand, meron bang instance na siyempre mag-e-explore yung mga tao na sa langit na makakalusot sa impyerno? Ay, impyerno pala yun. Wala na. The Lord will make sure na the gap between heaven and the second hell is going to be far enough na wala talagang makakakita sa isa't isa. Do not worry, the Lord has planned that one. So, kasi baka malay mo naman, lumusot si Satan, no? Baka malay mo, may tupa namang maligaw. Sabi ni Lord sa akin, alam ko na yan, wag ka mag-alala, anak. Walang maliligaw na tupa ko na mapupunta na impyerno, wala. Kung nasa langit sila, nasa langit lang sila, do not worry, hindi sila maliligaw. Lahat ng mga nasa impyerno, wala ring maliligaw sa langit, do not worry.
So therefore, kung nasa impyerno ka na, wala ka na talagang chance na mapunta sa langit kasi una sa lahat, nakasuppress ka doon, nakatali ka doon, paano makatakas? Kaya nga, sa mga taong buhay pa, uy, ano na, balik na kay Lord. O sinong Lord? Lord Jesus of Nazareth. Yun lang yun. Wala nang iba, ha? Jesus is the way, the truth, and the life. Wala nang iba, ha? Wala nang Buddha, wala nang Vishnu, wala nang mga santo-santo, kung sino man yan, wala nang mga voodoo, wala nang mga witch, wala nang ganon. Only the Lord Jesus Christ of Nazareth is the way, the truth, and the life. So, that's clear. Sabi nila sa akin, that is going to be clear. Paano naman malalaman ng Kristiyano paano naman malalaman nung pagano, halimbawa, wala namang Christian at that time na mag-spread ng gospel? Do not worry. The Bible is there. Andyan yung Bible, do not worry. Basta makita na nila yung Bible, okay na yan. Teka, anong Bible? Anong Bible? Teka muna, di ba dinistort yung ibang version ng Bible? Ayan. That's the conversation that we're having. So, sabi ni Lord sa akin, that's a legit question, anak. Anong Bible? Kasi meron Bible, may Deuterocanonico, which is the wrong one, of course. So, maling Bible yun. Basta una sa lahat, ang titingnan nyo, yung Bible na may 66 books, yan. That's the legit one. For those people that really wants the safe route, the best Bible version, sabi ni Lord, it will go back to the roots. It's the King James Version. May mga King James na mali, but do not worry, that's a very few. The closest one is going to be the King James. So, as long as the Bible is there, I will be there. Lalo na sa mga witchcraft, alam nila yan. Basta bawal sa kanila yung Bible eh. Lahat ng libro pwede nyo basahin, yung Bible lang hindi. Yung mga Kristiyano na pinagbabasa ng Bible, ayaw. Samantalang yung mga satanis, mga witches, pinapaiwas sa kanila ni Satan yung Bible. O, kita nyo, baliktad. Yung mga Kristiyano, yun yung ayaw magbasa ng Bible. Ang husay. Mas naku-curious pa nga sa mga yung tarot cards. Mas naku-curious pa nga yung mga Kristiyano sa gawain ng mga witchcraft kaysa dun sa mga satanista na gustong i-explore yung Bible. Do you see how ironic it is na Christians have the option to deepen their relationship with God, but Satanists has little to no options about converting to the real God. Hindi ba nakikita yung privilege na yon? Paano kasi? Naghahanap kasi ng wala. Samantalang, everything is there. Everything that you see is going to be outdated. Pero lahat ng gagawin nyo nga kay Lord ay hindi maglalaho kailanman. So, okay. Next thing is, how about, may bagong pakulo si Lord ito about urinology. Sige. Ngayon ko lang ngayon lang naman din ni-reveal ni Lord sa akin. Meron na kang sa sobrang wala talagang pumupunta na langit, may package si Lord. Pakinggan nyo to may package si Lord. Di ba Di ba may promo na 10 plus 1, gano'n, di ba? 10 plus 1. Tapos, eto so sobrang wala talaga pumupunta sa langit, ganito na gagawin. Lalo na sa mga matatagal na Kristiyano. Hear me out. This is from the Lord. Sige. Ganito anak. Para doon sa mga matatagal na, sa mga matatanda na, sige. Bigyan mo ko 5 years. 5 years na paglilingkuran mo ako, 5 years na mamubuhay ka ng righteous sa akin. Yung mga nag-backslide na Christians na matagal na, kunwari yung mga dating pastor na nag-backslide, sabi nila sa akin, na matanda na, siguro 60 pataas. Sige, bibigyan kita ng bumalik ka sa akin, bigyan mo ko 5 years. Bigyan mo ko 5 years sa paglilingkuran mo ko na maayos. Sige, after nun, kukunin na kita. Babalik na kita sa langit. Tatapusin ko na lahat ng paghihirap mo. 5 years lang.
Tapos kukunin ka na. Gano'n na, gumagano na si Lord. Parang may discounted rate, parang may discount na, no? So, ganito, may mga ano daw, sa mga bata naman daw, sa mga tumaligod nga, yung mga nag-backslide kay Lord, o sige, give me 20 years of your life to serve me. Tapos, sukunin na kita. Do you notice that everything ends in your death? Lahat ng package ni Lord, natatapos pag namatay na yung tao. Para wala sasabihin si Satan. Ganito na, alam ni Satan to eh. Ayaw niya lang ipasabi. Pero, syempre, ako naman na, don't worry, I got you covered, folks. So, sabi nila sa akin, dun sa mga nag-backslide na mga bata pa, sige, kung nahihirapan ka na sa buhay, sige, give me 20 years of your life. Paglingkuran mo ako, serve me, prophesy me without any fail na umasa ka sa akin, sige, live the life that I want after 20 years, sige. Babalik na kita sa langit, tatapusin ko na rin ang paghihirap mo. Ganon. Ganon na si Lord, may mga ganong promo na siya. Wala doon talaga pumunta sa langit Wala doon nagseseryoso eh. Eto nga, natatawa nga ako sa mga mga tapat na Kristiyano. Wala nagtatanong, Lord, kamusta na ba yung kahariran ko sa langit? How is my kingdom? How is my place in heaven? Walang nagtatanong ng ganun. Ibig sabihin doon, wala kayong paniniwala. Sabi nga sa John, di ba? In my Father's house, there's a place for you. So, nagsisinungaling pala si Lord. Parang lumalabas pa, kung wala kayong paniwala, parang nagsisinungaling pa lang ang Diyos doon. There's a place for everyone that will believe in me. Ang nakakatawa, wala nagtatanong. Uy, kamusta na kaya yung lugar ko doon sa langit? Meron ba? Sabi ni Lord, wala yata eh. Parang ang sarap sabihin, wala yata, di ko alam. So, ganun kawalang katiwala ang tao. Humans are so suppressed with what they see. They do not go beyond on what do they understand. So, yun na nga. May plus 20 years. So, ganito naman, sa mga mamamatay na, sa mga may ano na, sige, sa mga susuko kay Lord na may taning na, sige, I will prolong your life. I'll give you 5 years. 5 years ulit. Sige, bibigyan ko kayo 5 years. Sige, restitute, ayusin yung buhay nyo, surrender everything, makipagpatawaran, gawin mo para, kunwari, pag may mga anak kayo na di magkasundo, ayusin nyo yan. Kung meron man kayong mga disputes on the land, meron kayong disputes within the government people, ayusin mo yan, bigyan kita 5 years, sige. Kahit wag mo na akong paglingkuran, ayusin mo na lang yung gusot mo. Tapos, pag naayos mo na lahat, sige, kukunin na kita. Kahit wag ka na mag-prioritize, kahit wag mo nang isipin muna yung paglilingkod sa akin kasi, ang priority ko lang naman, maayos lahat ng gusot mo. Ganun. May mga ganun na si Lord na promo, no? I mean, no, teka muna. O, di ba test the spirit? Sige. Sabi ni Lord. Test the spirit. Sige. Teka, nasa Bible ba yung ganon? Na may promo si Lord? Oo, nasa Bible naman yun eh, di ba? Una sa lahat, God did not came for the saved. God came for the lost. Sa Bible yun. Dumating ang Diyos para doon sa mga naliligawan landas. So, ang Lord gumagawa ng paraan. Si Satan niya, dami-dami ginagawang paraan. So, therefore, pag gumawa ang paraan ng Diyos, unbiblical. See? Una, pangalawa, I will have mercy for those to whom I have mercy, di ba? Yung mercy na nga lang ang hinahabol nyo kay Lord dito sa mga bibigyan ng promo niya. Pero doon sa mga mas mahabang promo, yung mga above 5 years, gano'n, yung mga, syempre, hindi na ano yun. Hindi na mercy yun, syempre. May kalulugaran ka na talaga maganda. Kasi wala talaga nagseseryoso kay Lord eh. Wala talagang, no one is taking the ministry serious enough for the Lord to be
convince? There's none. Puro makamundo, puro pa rin nasa mundo ang isip ng tao. Sabi ni Lord sa akin, sa mga pastor, may mga package ka rin. Oo, dami daw nag-backslide na pastor. Nagmi-ministry lang, pero sa totoo lang, by their hearts, nag-backslide na. Yung tipong wala na silang pakialam kung ano yung nangyayari sa tupa nila. Basta makapag-sermon lang, may raos na yung service, okay na. Sabi ni Lord, eto, bigyan ko kayo ng package ulit, ha? 5 years. Baguhin nyo yung pananaw nyo sa buhay. Baguhin nyo yung pananaw nyo. Kasi kung hindi, pag yung mga pastor, may package din si Lord. Pagka within 5 years, hindi kayo mag-aayos, tutuluyan kayo ni Lord sa impyerno. Bakit gano'n? Bakit sa mga leaders, sa mga pastor, bakit pabaliktad? Bakit pa impyerno? Kasi, you're handling people, di ba? You're handling sheeps. Bakit hindi ko kayo gagawing accountable? Wala pala puso nyo sa pagpapastor, bakit kayo nagpapastor? See? Kaya sabi ni Lord, simula ngayon, gagawin ko kayo accountable. Bigyan ko kayo 5 years. Sige, baguhin niyo pananaw niyo sa buhay. Mag-restitute kayo sa mga tupang ayaw niyo nang pansinin kasi parang sumuko na kayo sa mga tupa niyo. Sabi daw ni Lord, ganun daw yun Yung hindi daw talaga tinututukan yung tupa, sinukuan na ng pastor to. Ganun yun. So, sabi ni Lord, bigyan ko kayo 5 years. Marami pa actually. Sabi ni Lord sa akin. So, review pa lang to ng Urainology. Mga promo ni Lord. So, kala nyo, tao lang may promo ha. Swerte, no? Bait nga Lord dati, di pa niya inaano tong 5 years na to. So, sige anak. Doon sa mga taong walang lakas ng loob, bibigyan ko sila 5 years. I have people in mind na mamamatay na kasama ba to sa 5 years? Basta yung mga sinabihan kung wala nang chance, wala nang magagawa doon. Pasensya ka na. Pero doon sa mga taong sinabihan kita may chance pa, yan ang isipin mo. Yan ang mga dapat mong i-prioritize. Kasi kung hindi mo sila iisipin, pananagutan mo naman yun, ha? So, ayan, halimbawa, si person X. May chance pa yan, sige, tsagain mo. Si Lord naman magsasabi sa'yo kung, ay, anak, wala na tayong magagawa dyan, Di ba sabi mo sa Bible na for anyone those who will give their life, you will, di ba? Sa Bible yan, di ba? Anyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. Nasa Joel yun. Yun na nga tama ka dun. Nasa Joel yun. At ang problema, di naman tumatawag sa akin Alam ko naman yung puso ng tao, nasa Janto yun. Because God knows the heart. Ay, hindi yata susuko tong si brother. I have people in mind na sinabi na sumuko na siya. Nung namatay, yun, nasa impyerno nga. So, yun nga. Sabi ni Lord, yung mga may pag-asa pa, sige. Kahit wala nang talagang kahit hindi ko na-account yung, kahit wala na yung service sa akin, sige, basta makapunta na lang sa langit. Kasi daw, sabi daw ni Lord, mas maganda pa raw yung gumagala-gala lang sa langit kaysa sa mga taong gumagala-gala sa impyerno. Kasi, wala naman po talagang gumagala sa impyerno. Biray mo, durug-durug na yung buto-buto mo, gagala ka pa rin. Biray mo, mabubuo ulit yung mga, mabubuo kaluluwa mo, tapos eventually, buto-buto ka ulit kasi paparusahan ka nga ng demonyo dun So, wala nang katapusan yung parusa. So, hindi ka naman makakagala sa impyerno. Sa langit, makikita mo yung mga rides, makikita mo yung mga angels na sumasayaw-sayaw, na kada may nagsisprinkle ng mga blisters, sobrang bango daw, sobrang makulay, sobrang mabango sa impyerno daw. Pag yung demonyo nag-spray daw ng mga blisters, ano daw yun? Perwisyo daw yun sa mga pinaparusahan. Kasi daw, pagka nag-blister daw, tumatago sa balat, tumatago sa buto, ganoon daw kasakit. So, folks, iwas sa impyerno, gumagawa na ng promo si Lord. So, take the promo. Parang sabi Lord sa akin, anak, parang hindi naman nakakatuwa to.
Sabi ko naman kay Lord yun, ba't ka gumagawa ng promo? Wala pumupunta eh. Anong gagawin ko? Baka tao sasabihin naman ng mga iba dyan, Lord, grabe, brutal mo naman. Eh, yun na nga, para wala silang sasabihin, di ba? Ba't di mo pa ito ginawa dati? Kasi yung mga tao sumusunod na. Kasi yung dati daw, marami-rami pa naman pumunta sa langit dati. Eh ngayon, halos wala daw. See? I hope you take this promo. Tanongin na lang kayo kung anong promo yon. Next time, di-discuss ko. Ito lang muna sa ngayon. Thank you. God bless.